Paano ka ba mag-trade ng crypto, Jason? Spot ka ba? Or futures ka Ah, ba? yung na-try ko ang dalawang trade cup, Razzle Dazzle, Ha? RDMM. Mga razzle-dazzle fanatics na tayo ah. Para razzle-dazzle fanatics. O sige, hanapan mo ako ng magandang razzle-dazzle na ano, na possible for a razzle-dazzle trade. Ayan, ito, maganda to. Paano ka maghanap ng razzle-dazzle na setup? Kunyari, mag-enter ka na. Not necessarily today or pwedeng bukas or ano. Pero maghahanap ka, looking Ah, for trade ka. bale above 70 RSI, Ayun. tapos above 10 EMA, tapos 20 PMA, and then Wait lang. Saan yan? Sa daily chart ba yan? Sa 1 hour chart? ah, daily chart, daily chart up. O sige, Tapos patingin nga ako. wait, Patingin. Ano, tingin ako. sige, ano mo, i-screen mo. Bakit ganun yung ano mo? DMI tsaka RSI may exclamation point? Bale nag-expire ata yung pan ko kap, yung trading view ko. Hindi pa ako Ah, naka-renew. okay. No problem. Parang ano Kaya yan, maximum ka na oo, ng... parang kuwan pa lang to kap. Parang alam ko yung free pa lang to eh. Okay. Ito. Oh, tapos na yung free trial. Okay, so paano tayo Oh, ayun oh. Lumabas. Ito. Kapag Kasi... papatayin ko tong Ah, kapag papatayin ko dalawang EMA, lalabas. Kung patayin. Ikaw naman oh. Hindi, joke lang. Pag mong patayin, kawawa naman. Ito, Ito turn titingin up. ako dito. Ayan, ganyan na lang, ganyan na lang. Ganyan na lang tayo. Mas gusto ko yan eh. Kasi daily chart analysis. Yan. O sige nga, mag-screen ka. Tingnan ko kung paano ka nag-i-screen. Ito, maganda to guys. Ito, mukhang maganda to eh. O, teka lang, paano may ni-screen? Hindi mo naman, Wait lang. nag-i-screen ka ba? Pag nag-i-screen ka ba, manual or automated? Ay, kuwan. Dito sa, ang tawag. Ginagamit mo ba yung crypto pair screener? Oo, kap, O yan, screener. dyan dapat manggaling. Sige, hanapan mo tayo dyan. Nandyan, by the way, sabi mo, maganda yung Nero. Nandyan ba yan? Sa, Ito, kap. ano, Ito FTN? sa screener ko na for long trade. Sige, Nero muna. Explain mo yung Nero. Explain mo yung Nero. O, sige nga. Anong nakikita mo dyan? Dito, kap. Holy Grail tong kuwan na to eh, no? Oh, Itong box na to. imagine na lang natin na mayroong 20 EMA doon. Holy Grail. Tapos, Holy Grail dito. Tapos dito, sa box na to, parang normal box lang kap. Itong sa part na to. Hindi ka rin ba pwedeng mag-drawing? Wait. Sorry. Or pwede kang mag-drawing? Sige, drawing mo ng box. Indicators lang naman yung nag-maximum, di ba? Yan. Okay. So, nasa yung normal box na nakikita mo? Dito kap. Nasa yung isang box? Drawing ka ng dalawang Bale, box para makita natin yung normal box. Sa pang box. ito kap yan. Hindi, nasa yung normal box. Dapat dalawang box yan. Ang pag sinabing box formation, Jason, dapat dalawang box ang idodrawing mo na. So, ito yung new box to. As I would assume, new box yung Okay. dinodrawing mo na yan. Nasa yung old box. Yung old box natin, nasa? Dito ba kap? Wait lang, delete ko lang to. Sige. May naligaw doon eh, no? Huwag kang matakot. Yan ba kap? Tama ba? Kapag ganyan ang box, normal box, paano yan? Fast box yan. Pass box. Opo. Oh, fast box yan. May gap eh. May gap sa Ah, pero ang layo naman. Well, in a way, tama naman yung pagbabox mo.
Tama yan. Kasi ayan yung previous box. So fast box yan. O sabi sa fast box, magtutuloy-tuloy. By the way, yung new box mo yung mali. Ilagay mo dun sa sa low ng pullback. Yan. Sige, taas mo lang ng onte. Yan. Yeah. Yan, dyan. Yan ka. Yan ang tamang plotting ng para makita natin yung parehas na box bottom. Oh, ba't mo nasabing maganda? Kasi yung part na to, nag-kuhan siya. Nag-Holy Grail. Saan? Part ng Itong current? 1, 2, 3, 4, 5 na box. Ay, na candle. Tapos, nasa kuhan siya. RSI 85. Ay, nasa above RSI. Anong ibig mo sabihin ng gold? Anong ibig mo sabihin ng Holy Grail? Or baka pay dirt yung sinasabi mo? Pala. Pay dirt pala, Kap. Ayun. Parang natutulog siya dito. Natutulog siya banda dito. Tama, ang galing. Very Tapos good. biglang hinukay. Hinukay, di ba? Yun yung pay dirt. Pala. Pay dirt pala, Kap. Yung pay dirt is kinuha ko yan sa di ba? Yung nakakahanap ng gold, yung mga minero, pay dirt daw ang tawag doon. Nakahanap ng gold sila during the gold rush years. Oh, may pay dirt. Tama, may pay dirt. Pay dirt yan. So dapat may RD diyan. Oo, Kap. Holy Grail. Ayun yung combo dun pay dirt and Holy Grail. Pay dirt or RD sa daily or kahit saang time frame yun. So ayun yung combo nun. So bibili na ba tayo? Bibili na ba tayo, Jason? Hindi muna, Kap. Bakit? Antayin muna natin mag-consolidate sa na uptrend. Ano ibig sabihin doon? Parang kumbaga, wait lang. Parang sa akin dati, Kap, parang sa midpoint ako pumapasok. Pocha, Kaya after breakout ng midpoint, either papasok na ako doon. Pwede. Ganda. Okay. Pinapaganda pa. Ayan, midline. Sige. Meron drawing. Dapat ipe-prepare mo na yung na yan, Jason. Ayun, may wala nga. Very good si Jason, no? Wala pang breakout sa midpoint. Guys, so nakita nyo ba? Wala pang breakout sa midpoint. Nagtatry 2 araw na nagtatry. Nagtry kahapon and then nagtry din ngayon. Pero walang walang success sa breakout. Walang success na breakout. So, alas 10 pa lang naman. Baka mamaya pagka mag-breakout or bukas. So guys, pagka I want to reiterate. Kapag nag-a-analyze kayo ng ganyan, wag tayong mag-tunnel vision. Okay? Ano ibig sabihin nun? Wag tayong dito lang kayo nakatingin sa box. Ayun ang ayun ang common mistake ng isang box trader and ng RD trader. Para kasing for some reason, once na binox mo na, parang yung mata mo doon napupunta sa box tama ba? Parang napapa-focus ka doon sa box napapa-analyze ka doon sa box. Once na nag-box ka na, parang nababox in siya. So, pagka meron ding 2 MAs dyan, may EMA band dyan, may 10 and 20 dyan, parang doon ka na napapatingin. In other words, yung bias mo nandun na sa box. Tapos na clueless ka na doon sa nangyayari. Ang gusto ko guys, pag mag-a-analyze kayo sa chart, every pixel counts. Every pixel counts. Okay? Para imagine yourself as a photographer. Sa photographer, yung frame is yung buong square Ito yung frame Every pixel in that frame counts. Tawag din na doon composition. Ano ba yung kino-compose? Or ano ba yung laman nung square mo? Okay, so sa atin dito, pag mag-a-analyze tayo, every square. Okay, yung buong laman
Yan. Yung buong laman from top left to bottom right, titignan nyo. Iisa-isahin nyo. Diba? Ayun yung tamang ano. So, ibig sabihin dito sa ano natin, kailangan itong buong to, dapat analyze nyo yan. Wag lang dito, wag lang itong pinaka-latest ito. So dito makikita natin, mayroong parabolic move. Oh. Merong sunod-sunod na green candles na nag-create ng fast box. Ibig sabihin malakas to. Mas malaki yung chance na mag-continue. Pero, hindi ako papasok agad-agad. Kailangan ko ng breakout sa midpoint. Para at least hindi ako matrap doon sa pullback. Kasi guys, ito tatandaan nyo to, you guys are razzle-dazzle traders. And kapag ka razzle-dazzle trader ka, you are buying on pullback. All pullbacks are weakness. Mga weakness yan. Pababa yan eh. Pababa lahat yan. Pababa. So kapag ka pullback trader ka, sinasalo mo. Sinasalo mo yung bagsakan. 'Di ba? Nagigets nyo ba 'yon? So wag kayong ayun ang hindi minsan nagigets ng mga ng mga razzle-dazzle trader or ng mga pullback traders. Sumasalo ka. Downward momentum 'yan eh. So pwedeng hindi lang diyan, pwedeng mas bumagsak, 'di ba? Pwedeng ganoon. Sinalo mo lahat ng benta nila. 'Di ba? Kaya somehow gusto natin magkaroon ng sign of strength muna. So pataas siya, tapos nagpo-pull back, ayaw pa natin bumili diyan, kailangan natin ng sign of strength pag ganun. With the hopes na boom, mas tumaas pa siya. So always remember that you are buying on weakness. If you are a pullback trader, if you are an RD trader, you are buying on weakness. So beware, huwag kang bili ng bili. Kaya hindi tayo sumasalo, hindi tayo nagli-limit order sa mga supports na mga na-identify natin. Kailangan natin makita na mag-detachments, di ba? Price detachment, candle detachment, merong some sort of sign of strength before tayo mag-enter. Palaging tatandaan yun. Please type gets if gets. Na-gets nyo yun.